Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action sci-fi film na tinatawag na Godzilla, King of the Monsters. Bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Marjorie Lyman, Krisha Maynes, Clark Ian, Darwin Faustino from Bocaue, Bulacan, Jay Ian, Jen Martops from Iloilo, Jessa Reyes R from NICAB, Jorens Rico, Karen Carion from Guagua, Pampanga, Maridel de Regosas from Island Garden City of Samal, Mugli TV English from Stockholm, Sweden, Rafi Desen from Buhisan, Cebu City, Kramer Gogol from Caraga, Davao Oriental, Romel Bankrigo from Negros Oriental, Amlan, Robot Noguere from Caloocan City, Ruby Bello from Manila, Subject Togi from Southern Leyte, at The Masasarap from Kalibo, Aklan. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong 2014, sa panahon ng pag-atake ni Godzilla sa San Francisco, nawalan sina Mark at Emma ng kanilang panganay na anak. Si Andrew ay isa sa daan-daang libong biktima ng labanang naganap sa pagitan ng mga Titans. 5 taon na ang lumipas mula nang mangyari iyon, at hindi pa rin nakakalimot si Emma sa matinding trahedyang naranasan. Makalipas ang ilang panahon, nagkahiwalay ang mag-asawa at lumipat si Madison, ang kanilang bunso, sa bahay ng kanyang ina. Ngunit kahit na nagkahiwalay, patuloy pa rin silang nag-uusap ni Mark sa pamamagitan ng mga mensahe, kahit na ipinagbabawal ito ni Emma. Nagtatakot siya na baka magdamdam si Madison dahil palaging abala ang kanyang ama at hindi siya matutulungan. Ipinahayag ng siyentipiko na sa wakas ay natapos na niya ang paggawa ng Orca, isang biosonar device na pinagtutunan niya ng taon ng kanyang buhay. Naninirahan sila sa isa sa mga base ng kumpanya ng Monarch sa China, at si Emma ay nagtatrabaho bilang isang researcher na naghahanap ng mga bagong Titans. I'm on my way. Isang umaga, dinala ng ina at anak si Madison sa isang kuweba upang masaksihan ang pagsilang ng isang Titan na uod, na pinangalanan nilang Mothra. Incredible. Activating containment. Sa oras na iyon, nagsimula ng masira ang mga sistema ng pagkontrol, at ipinalabas ni Tim ang kanyang hinala na may taong sadyang nagdudulot ng problemang ito. Kumilos ang security team at inetake sila ng uod. Habang pinapanood ni Tim ang pagkawala ng kanyang mga tauhan, nagdesisyon siyang pindutin ang button na magwawakas sa buhay ng nilalang, ngunit pinigilan siya ni Emma. Tiniyak niyang alam niya ang paraan upang patahimikin si Mothra at pumasok siya sa containment room na may hawak na orca. Habang sinusubukan niyang pakalmayan ang halimaw, pinaandar niya ang device, at sumunod si Madison. Malapit na silang malapan ng uod nang sa wakas ay na-activate ni Emma ang alpha frequency, at bumangon ang katahimikan. Bigla na lang naging kalmado ang nilalang, at si Madison ay nakapasok pa at nahawakan ito. Lahat ay masaya sa resulta ng kanilang research hanggang sa salakayin ni Alan at ang kanyang mga sundalo ang laboratorio. Pinuksan ng squad ang buong team para nakawin ang device, ngunit nang malaman nilang natuklasan ni Emma kung paano gamitin ito para kontrolin ang mga Titans, napagpasyahan nilang kunin siya pati na rin ang kanyang anak. Habang pinagmamasdan ni Mark ang isang grupo ng mga lobo, napansin niya ang isang helicopter ng Monarch na papalapit. Pagkababa ng eroplano, dumating si Dr. Serizawa at ang kanyang assistant na si Vivian upang kunin siya. Nang araw na iyon, nalaman ni Mark na ang kanyang ex-asawa at anak ay nahuli na, kaya't nagpasya siyang tulungan ang Monarch na hanapin ang Orca, dahil tanging sa paraang iyon lang siya makikita muli ang kanyang pamilya. Nag-aalala ang grupo sa maaaring mangyari ngayon na nasa maling kamay na ang device, kaya't plano nilang kunin ito bago pa magdulot ng mas malaking pinsala. Ipinahayag ni Serizawa na bukod kay Godzilla, 17 pang ibang Titans ang na-detect sa buong mundo. Subalit, karamihan sa kanila ay nasa matinding hibernation. Dinala si Mark sa isang lihim na Monarch base na matatagpuan sa gitna ng dagat. Ang pasilidad ay itinayo upang pag-aralan si Godzilla sa kanyang natural na tirahan, at hindi alam ng gobyerno ang tungkol dito. Habang tinatangka nilang hanapin ang Orca, sinabi ni Vivian na pagkatapos mahuli sina Emma at Madison, nakatakas si Mothra mula sa headquarters at gumawa ng kanyang tukon sa isang talon malapit sa lugar kung saan siya ipinanganak. Si Alan Jonah, ang lalaking hamuli sa pamilya ni Mark, ay isang dating sundalo sa British Army na naging tagapagtanggol ng kalikasan higit sa lahat. Ang lalaking ito ay obsesyonado sa pagbabalik ng natural na kaayusan, at upang pandohan ang kanyang mga operasyon, nagsimula siyang magbenta ng
DNA ng mga Titan sa iligal na pamilihan. Nang marinig ito, iminungkahi ni Mark na gawing tapos na ang lahat ng mga Titan upang masolusyonan ang problema, dahil magiging walang silbi na ang Orca. Ngunit naniniwala si Dr. Serizawa na ang mga nilalang na ito ay isang mahalagang bahagi ng balanse ng kalikasan sa planeta, kaya't ipinagtanggol niya ang ideya na kailangan pang mapanatili ang mga Titan. Samantala, dinala si Emma at Madison sa isa pang base ng Monarch, na sinakop na ng mga sundalo ni Alan. Matapos patumbahin ang lahat ng mga tauhan, pumasok ang grupo sa pasilidad at nakarating sa kinaroroonan ni Monster Zero. Ang nilalang ay nakasalansan sa isang malaking bloke ng yelo, at plano ni Alan na pakawalan ito. Let's get started. Sa oras na iyon, nagulat ang grupo ni Dr. Serizawa sa pagdating ni Godzilla. Hindi pa kailanman lumapit ang Titan sa pasilidad na ito, at ang kanyang pulse rate ay nagpapakita ng labis na stress, tila may pinapalakas na pakiramdam. Listen, his heart rate, it's slowing. Open the shields. Biglang umalis si Godzilla mula sa base, at tinanong ni Mark ang mga miyembro ng Monarch na sundan siya. Naniniwala siya na maaaring hinahabol ni Godzilla ang signal na ipinalabas ng Orca. Pagkatapos suriin ang ruta na tinahak ng Titan, napansin ng militar na papunta ito sa Antarctica, at nagsimulang maghinala na napakawala na si Monster Zero. Dahil dito, nagpunta ang mga miyembro ng Monarch doon upang bisitahin ang base at nadiskubre nilang nasakop na ito ni Alan. Isang maliit na grupo ang nagpasya na pumasok sa pasilidad upang hindi mahalata at alisin ang kanilang mga kaaway, ngunit nahulog sila sa isang bitag at madali silang pinatay. Dahil sa pag-aalala na ang kanyang pamilya ay ginugulpi, nagdesisyon si Mark na makialam sa misyon at tinangka niyang hanapin ang kanyang ex-asawa at anak. Nang makita niya sila, sinubukan ni Mark na paikutin sila upang sumama sa kanya, ngunit hindi pumayag si Emma na sumama si Madison sa kanyang ama at pinindot ang mga bomba upang masira ang malaking bloke ng yelo. Matapos gawin iyon, tumakas sila, at nakaligtas si Mark sa pamamagitan ng pagpasok sa isang elevator. Nang ligtas na nakasakay si Madison sa isang eroplano, ginamit niya ang Orca upang gisingin si Monster Zero, isang Titan na may itsurang 3 ulo na dragon. Ilang oras ang lumipas, ang mga nakaligtas ay nakabalik sa base at halos hindi makapaniwala ng ibunyag ni Mark na si Emma, ang isang henyo na siyentipiko mula sa Monarch, ang nagpakawala sa halimaw. Habang hindi pa rin makapaniwala, tinanong ni Sam kung bakit nais ni Emma makipag-alyansa kay Alan, at sinabi ni Serizawa na kailangan nilang makipagkita kay Emma upang tanungin ito ng personal kung bakit siya nagtakda ng pagtataksil. Ngunit hindi na nila kailangang mag-abala pang hanapin ang siyentipiko, dahil si Emma mismo ang nag-contact sa kanila. Ipinaliwanag ng babae na pinakawalan niya ang mga Titans upang iligtas ang mundo, dahil ang mga tao ang namumuno sa planeta sa loob ng libu-libong taon at dahil dito, nasira ang lahat ng anyo ng buhay sa mundo. Ayon kay Emma, ang mga Titans ang may sakit na responsable sa paglilinis ng lupa mula sa impeksyong ito dahil bahagi sila ng natural na sistema ng depensa ng planeta. Kaya't balak niyang gamitin ang Orca upang matiyak na hindi maglalaho ang sangkatauhan at makipamuhay ito sa mga Titans. Naniniwala ang siyentipiko na ang mga nilalang na ito lamang ang kayang magbalik ng balanse sa mundo, at kung sila ay mawawala dahil sa gobyerno, malapit nang masira ang buong lupa. Nang marinig ang baliw na planong ito, sinubukang kumbansihin ni na Mark at Serizawa si Emma na umatras, ngunit nanatiling matatag ang desisyon ng babae na palayain ang mga halimaw.
Bago magtapos ang tawag, pinaalalahanan ni Emma ang team na magtago sa isa sa mga silong na itinayo ng Monarch upang hindi malipol sa atake ng mga Titans. Nang utusan ni Alan si Emma na i-activate ang biosonar, sinubukan ni Madison na baguhin ang isip nito, ngunit nagdesisyon ang siyentipiko na ituloy ang plano. Kahit natalo sa laban, hindi tumigil si Godzilla sa pagtangkang tanggalin ang pinakamalaking kaaway nito at nagpatuloy sa pagpunta patungong Mexico. Ang Isla Damara ang susunod na magiging target ng atake, kaya't kailangan ay evacuate ng militar ang mga residente. Nang ma-activate ang biosonar, nakatakas si Rodan, ang halimaw na nakakulong sa loob ng bulkan, at pina-attract nito ang atensyon ni Monster Zero. Oh, I think we got his attention. Everyone strap in. Hang on, kid! At ang Fire Demon ay nahulog sa dagat. Sa oras na iyon, tumanggap si Serizawa ng tawag mula kay Admiral Stens, na nag-utos sa buong team na itigil ang pag-atake at lumayo sa ligtas na distansya dahil ang army ay nakabuo ng prototype ng isang liquid oxygen bomb na kayang magwasak ng kahit anong nilalang sa loob ng 3 kilometro. Wala nang pagpipilian ang grupo kundi sundin ang utos ng Admiral dahil papalapit na ang missile. Habang tumatakbo ang grupo para magtago, nakita nila si Monster Zero na papalapit sa kanila. Malapit na silang masira nang biglang dumating si Godzilla at inagaw ang dragon, pinuputol ang isa sa mga ulo nito. Ilang segundo na lang bago sumabog ang missile, at kung magiging matagumpay ang plano, mawawala ang dalawang Titans. Ngunit nagkamali ang plano dahil hindi nagtagal, lumabas si Monster Zero mula sa tubig at lumipad palayo. Sa kabilang banda, ang vital signs ni Godzilla ay napakahina at kalaunan ay tuluyang nawala matapos ang ilang minuto. Pagdating nila sa Isla Damara, muling nag-ipon ng lakas ang dragon upang mag-regenerate at ibalik ang nawalang ulo nito. Pagkatapos ay tinawag ni Beast Zero ang lahat ng mga Titans na nakakalat sa mga pinakamalayong lugar ng mundo, at sila ay nagising upang tumugon sa kanyang tawag. Nang makita ni Emma na sabay-sabay na inaatake ang buong mundo, napagtanto niyang nagkamali siya, dahil ang Orca ay hindi kayang kontrolin ang lahat ng Titans ng sabay-sabay. Sa buong panahong ito, ang Mothra, ang uod, ay hindi gumagalaw sa kanyang kakon, ngunit ngayon natapos na siya sa metamorphosis, ipinakita niya ang kanyang bagong anyo sa isa sa mga Monarch headquarters. Nagtaka si Dr. Rick Stanton kung bakit hindi naapektuhan ang dragon ng oxygen bomb, at sinabi ni Dr. Chen na mayroon siyang natuklasan. Ayon sa kanilang mga pag-aaral, si Monster Zero ay isang alien at hindi dapat naroroon sa planeta. Ang species na ito, ayon sa mga alamat, ay tinatawag na Ghidorah, na nangangahulugang siya na marami. Ipinahayag ni Admiral Stens na sa bawat kontinente ng planeta, ang mga Titans ay nagdudulot ng mga lindol, sunog, tsunami, at daan-daang libong mga pagkamatay. Bilang huling plano, sinusubukan ng army na akitin ang mga nilalang gamit ang nuclear material, ngunit hindi na sila tinatangkilik sa pagkakataong ito. Dahil sa mga katotohanan ito, sinabi ni Mark na ang mga halimaw na ito ay tumutugon lamang sa tawag ni Ghidorah, kaya kung mapapatigil ang dragon, titigil ang lahat ng pag-atake. Ang problema ay ang tanging Titan na may pagkakataong makalaban sa alien ay si Godzilla, na nasawi sa pagsabog. Napagtanto ni Emma na ngayong wala na ang hari ng mga halimaw, hindi ginagamit ni Ghidorah ang mga Titans upang iligtas ang planeta, kundi upang sirain ito. Upang may tama ang epekto ng kanyang malaking pagkakamali, balak ng babae na gamitin ang Orca upang itigil ang mga atake, ngunit nais ni Alan na hayaang magpatuloy ang kalikasan dahil tiyak na ang kapalaran ng mundo. Nagpasya si Mark na habulin ang kanyang anak, dahil si Madison na lang ang tanging mahalaga sa kanyang buhay bago sumakay sa eroplano. Nakakita ang lalaki ng isang kamangha-manghang nilalang na papalapit at napagtanto niyang si Mothra, ang reyna ng mga monsters. Naglabas ng tawag ang paro-paro na tanging si Godzilla lang ang makakaintindi, at plano ni Serizawa na tulungan ang hari ng mga halimaw na muling mabuhay. Upang magawa ito, ipinadala ang isang submarine sa ilalim ng dagat upang hanapin ang Titan.
Samantala, ninakaw ni Madison ang orca at tumakas mula sa silong, determinado na gawin ang lahat ng makakaya upang pigilan ang mga halimaw na sirain ang planeta. Pumasok siya sa isang soccer field kung saan nagtipon ang mga nakaligtas mula sa lungsod ng Boston at pinaandar ang Biosonar. Pagkalipas ng ilang oras ng paghahanap, natagpuan ni Serizawa at ng kanyang team si Godzilla at napagtanto nilang naghanap siya ng pinagkukunan ng radiation upang magpatibay at mag-regenerate ng kanyang katawan. Subalit, maaaring taon bago siya ganap na makarecover, at hindi na kayang maghintay ng sangkatauhan ng ganoon katagal. Kaya't kinakailangan ng isang nuclear torpedo upang buhayin muli ang Titan. Ang problema ay nasira ang weapon system habang isinasagawa ang dive, at walang paraan upang mapaputok ang missile. Nais ni Dr. Serizawa na siya na lang ang magtutok ng missile ng mano-mano, kahit alam niyang mamamatay siya dahil sa pagkakalantad sa radiation. Dahil sa pagsusumikap ni Madison, sabay-sabay na huminto ang mga atake ng mga nilalang sa buong mundo, at mabilis na napagtanto ni Emma ang ginawa ng kanyang anak. Matapos magpaalam sa mga kasamahan, sumakay si Serizawa sa isang submarine at dumaan sa mga guho sa ilalim ng dagat hanggang sa makarating siya sa yungib kung saan naroroon si Godzilla. Matapos ay activate ang bomba, nilapitan ng lalaki ang Titan at nagpaalam sa nilalang na pinakagusto niya sa buong buhay niya. Saraba. Tomoe. Sa sandaling iyon, naganap ang isang napakalaking pagsabog, at pati ang submarine kung nasaan sina Mark at ang iba pang miyembro ng team ay tinamaan. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang lahat at nakasaksi ng muling pagsilang ng hari ng mga halimaw. Pagkatapos makaharap ang mga tao ng malapitan, iniwan ng nilalang si Godzilla at nagpatuloy papuntang Boston upang harapin ang kanyang pinakamalaking kaaway. Takot na mawalan ng isa pang anak, nagpa siya si Emma na lisanin ang silong at sundan si Madison. Nagtuliro ang batang babae nang makita niyang papalapit na ang bagyo, at kasama nito, dumating si Ghidorah. Nalilito ang nilalang dahil hindi nito alam kung saan nanggagaling ang tawag, kaya nagpa siya si Madison na tumakas dala ang orca upang hindi ito masira. Ang hindi inaasahan ng batang babae ay hahabulin siya ng dragon, na inaatake siya ng buong galit nito upang sirain ang alpha frequency. Habang tumatakas, tinamaan si Madison ng isa sa mga sinag. Habang malapit na siyang mawasak, dumating si Godzilla at nagsimula ng isang laban-laban kay Ghidorah. Kasama niya ang maraming barko ng militar, na nagpunta roon upang iligaw ang dragon habang ang giant lizard ay ginagawa ang trabaho ng pagwasak sa kanya. Nagsimula ng umatake ang militar sa mga nilalang gamit ang maraming bomba. Ayon sa monitoring, makaraang ilang minuto, magpapalabas si Godzilla ng isang malakas na radiation wave, kaya't kailangang mailigtas ni Mark si Madison at makuha ang orca bago mangyari iyon. Dahil dito, pumasok ang lalaki sa gitna ng digmaan at nagsimula siyang tawagin ang kanyang anak. Nahihirapan ang hari ng mga halimaw sa laban-laban sa tatlong ulo ni Ghidorah, ngunit dumating si Mothra upang tulungan siya. Hindi nagtagal, sumama na rin si Rodan sa laban upang iligtas ang kanyang amo at inetake si Mothra. Ang grupo ni Mark ay nasa panganib sa gitna ng digmaan, ngunit nailigtas sila ni Emma, na naroon din upang hanapin si Madison. Iniliko ng babae ang sasakyan palayo sa mga guho at napagtanto niyang siguro ay nagtago ang kanyang anak sa dating bahay nila. Samantala, unti-unting natatalo si Ghidorah sa laban at nagdesisyon siyang kumain ng kuryente upang magpakalakas. Sa sandaling iyon, tumaas ang lakas niya at kayang sirain ang lahat ng mga barko ng kalaban sa isang hampas. Habang nagtatangkang mabuhay, patuloy na nilalabanan ni Mothra ang mga atake ni Rodan at sa huling segundo, nakatulong siya sa pamamagitan ng paghuhukay ng mga pangil niya sa dibdib ni Rodan, pinipigilan siya ng Fire Demon. Nang makarating sa lugar ng kanilang dating bahay, nakita nila ang mga guho, at nakita ni Mark ang katawan ni Madison sa ilalim ng mga labi. Ngunit nakayanan nilang mailigtas ang batang babae, na muling huminga matapos matanggal mula sa ilalim ng konkreto. Dumating ang helicopter upang iligtas sila, at plano ni Mark na makuha ang atensyon ni Ghidorah gamit ang eroplano upang mabigyan ng oras si Godzilla na makarecover.
Ngunit upang mapataas ang tsansa ng kaligtasan ni Madison, nagdesisyon si Emma na i-activate ang orca at gumamit ng sasakyan upang dalhin ito. Samantala, dinala ni Mark si Madison palayo sa lugar. Pinangunahan ni Emma ang sasakyan sa napinsalang lungsod at tulad ng plano, tinutukan sila ng dragon. Lumapit si Ghidorah upang tapusin siya, ngunit dumating si Godzilla. Ang katawan ni Godzilla ay naglalabas ng apoy at malapit nang mag-explode dahil sa sobrang radiation. Ang mga heat waves na inilabas ng giant lizard ay nagawang sirain ang katawan ni Ghidorah at tuluyang wawasakin ito. Ngayon napatay na si Ghidorah, nilapitan siya ng ibang mga titans at yumuko kay Godzilla, bilang pagpapakita ng paggalang sa kanya bilang tanging hari ng mga nilalang. Kumusta naman ang pelikulang ito? Ipaabot ang iyong opinyon sa comment sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.